alam mo na, yung mga kutob-kutob na lang dyan, yung mga panay pabanat ng mga issue na ganyan sa mga Dutertes. Tama, pinapahina talaga nila pero hindi mangyayari. Kasi alam nila. Yon, magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik muli at sa ating panibagong reaction videos ulit tayo. At tayo ay nagbabalik muli para magbigay ulit sa inyo ng bagong mainit na balita at issue sa atin sa Pilipinas. At bago tayo magsimula, syempre may mga simpleng pautot muna. Si Kalso. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel, huwag mong kalimutan ng i-hit ang notification bell on para like ang updated at subscribe ka na din syempre para like ang updated sa ating mga bagong pag-uusapan dito sa aking channel. Bagong may init na issue at balita na naman ang ating pag-uusapan dito sa atin. At ayan, ito na po at ating pag-uusapan ang pagkakasangkot na naman ng Duterte, Senator Bato de la Rosa. Babanatan kayo ngayon ni Senator Bato. Ngayon ang ating bagong pag-uusapan ngayon dito sa atin. Okay, shoutout muna natin yung ating mga tropa, sa ating mga utol. Shoutout kay Tol J. Guevara TV at kay Boy Sardinas at si Kuya Good. Pasuportahan din po si Kuya Chris M TV. Yan, mga kasama natin. At ito na, sisimulan natin ang maiinit na issue sa ating mundo. Alright, dumako na po tayo sa ating issue ngayong dumako na tayo sa ating bagong issue at pag-uusapan dito muli. At ako ay nagbabalik. Yan, Kalso TV. Yung mga hindi po kayo naka-subscribe, mag-subscribe kayo, huwag niyong kalimutan. Shoutout sa mga laging nanonood sa ating video. So, okay, simulan natin. Yung mga Duterte demolition job, talagang sisiraan tayo ng gusto para lalakas yung chances nila pag 2028 na hupig na hingi natin si Day Sara, si BP Sara kapag na-demolish lahat kami. So yan ang pinaka-grand design. Yon, kasi yung katotohanan talaga doon, di ba? Sisirain itong Dutertes para sabi na yung sinabi niya Senator Bato para humina yung mga ng Dutertes. Talagang bababanat ng mga kalso na yan. Senador, sir, nung nakarang araw, viral na viral po yung inyong video sa Senado. Nagigil kayo doon sa kay Ginang Mary Ann Maslog. Ano bang kwento noon, Senador? Yan, si Mary Ann Maslog, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Mukhang mainit ang ulo nyo sa kanya. Well, yun nga, sinabi ko,
alam ko, meron akong iwan information. Very highly reliable source of information. Confirmed by other source na si Maslow. Kaya yan, ano papel niya doon, di ba? Bakit siya nandoon? Papel sa Alam mo na, Senator Bato, yung mga tiradang ano ba? Tiradang walang saysay. Yan yung mga witness na pumapapil na wala naman talagang alam sa nangyayari. Yung mga nagbibigay ng komento, alam mo na yun kung bakit. Kasi para siraan nga ang Dutertes na lahat. Ultimo, ikaw, alam mo na, Senator Bato, mawala ka dun sa kinilalagyan mo at ang Duterte pero hindi mangyayari. Kasi kailangan kailangan walang malaglag kasi kawawa ang bansang Pilipinas pag nawala ang mga Duterte. Pumapasok pa doon sa kulungan ni Alice Go 2 beses para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit na mag-implicate kay Pangulong Duterte. Antibay mo, Maslog. Antibay mo. Talagang papasukin mo ba doon si Alice Go para may papirmahan ka na mapasama si PRRD, yung mga Duterte sa mga issue, may pasok lang din talaga, no? That's the wrong. Ako, Senator Bongo, General Karamat, yung pati yung isang general yung may picture na kasama yung Chinese, si General Benji Acorda, yun, gusto ipa-implicate para alam naman natin anong purpose nila. At ang nagutos isang Yan, diba? Mahirap dyan. Alam kasi niya. Alam mo ito, itong mga, yan, Senator Bato, matalino yun. Hindi mo kayang bilugin yan. Kahit bilog na yun si Senator Bato. Diba? Kasi, alam naman ang purposes kung bakit yung mga ganyan na mga pa-issue na pumapasok dito at nagbabiral. Alam mo na, kasi may mga bias din dyan. May mga utos-utusan dyan. Kunyari, didikit-dikit sa mga Duterte. Pero alam mo naman, mayroong mga tiradang papasok pa ilalim. Ayan, tingnan nyo, babanatan talaga kayo niya ni Senator Bato. Talagang mangigigil yan kasi alam niya na wala naman talagang problema eh. Kumbaga may pinapasukan nila ng mga issue na hindi naman kasi talaga dapat ipasok. Ayan, pakinggan natin kung sino yung sinasabi ni Senator Bato na nag-utos. taong taga Malacanang. Hindi. Senador, yung pong tao na yun, kailan niyo po papangalanan? Pwede ba nating ibuko ngayon kung sino? Yung tinutukoy po ninyo? Kilala niyo yan. Ay, kailan po? Kilala niyo. Maraming kilala si Martin Radbas sa Malacanang eh. Sino kaya doon? Well, anyway, Senator, sir, lumalabas na kayo po ay re-electionist. Si former President Digong ay babalik po sa Davao bilang Davao Mayor kung palaring manalo sa susunod na eleksyon. Lahat ng ito, ang timing sa inyo, ano nakikita nyo, sir? Talagang demolition job. Talagang sisiraan tayo ng gusto para maglalakas yung chances nila pag 2028. Hoping na hihina ni si Day Sara. Si Bibi Sara kapag hindi mangyayaring hihina Senator Bato alam mo na si mga Duterte kasi yan talaga yung mga may mga napatunayan na yan, di ba? Itong mga alam mo na, yung mga gusto lang din makinabang sa mga kapangyarihan tapos yung kapangyarihan ay ginagamit lang din sa mga walang hiyaan. Hay nako. na-demolish lahat kami.
maapektuhan din yung chances ni BP Sara. So yan ang pinaka-grand design. Opo, lalo po, Senador, na bukod po sa Senate, meron din pong quad investigation sa House of Representatives. Talagang hinahabol, Senador, lahat ng mga may kaugnayan sa mga Duterte. Ayan, ayan. Kasi nga, ganun nga yung sistema nila ng pagpapasikat. Yung kailangan manira. Siyempre, kahit naman, di ba, kung kaya manira, di posibleng hindi ka naman sisikat eh. Kumbaga, yun lang kasi yung kaya nilang gawin eh, para sila yung, sila yung makaupo sa pwestong yan. Ano bang meron sa pwesto na yan? Pinag-aagawan, di ba? Ano bang meron sa pwesto na yan at pinag-aagawan? Kasi minsan yung mga nangaagaw ng mga pwesto na yan wala naman talagang balak umundan yung Pilipinas, kundi at paunlad nila yung sarili. Yan yung ginagawa nila para sumikat sila. Gano'n lang papasok nila, mga tirang mga pautot nila, hindi nila alam, lalabas din yung mga pantot. Hindi nila alam na lalabas din naman yung kanilang mga kabantutan pagdating ng gusto nilang umupo dyan sa trono na yan, o sa sinasabi mo po na yan, na totoo ba na pag ikaw ang nakaupo dyan, o ikaw na panay ka sira sa mga Duterte, pag ikaw ba umupo dyan, kaya mo bang gampanan yung bayan ng Pilipinas? Nako. Sige, tuloy natin. Yan nga ibang klase na, no? Ang pinapaniwalaan na nila, yung drug lord, ha? Drug lord na yung kanilang pinapaniwalaan. Oh, yan. Usapang drug lord tayo, usapang drug lord. Yan, di ba? Kaya yung mga drug lords ngayon, alam mo na, enjoy sila ngayon dahil siyempre, alam mo, hindi nakaupo ang Duterte at si BBM, wala namang dun magawa sa Pinas. So, kaya nagkalat ngayon ng problema at isipin mo, grabe ang tatapang ng mga tao ngayon. Yung madiitan lang ng onte, gusto nang umarel. Diba? Kasi wala na yung higpit ng kalsada, hindi na ganun kahigpit. Kaya yung mga tao malayang makagawa ng krimen, nakakatakbo. Lalo na pag mayayaman yung nakadali, mahirap. May mga special treatment, di ba? Gaya nun ni Duterte, mahirap ka man o mayaman, talagang pagka nagkaroon ka ng sala sa batas, talagang ikaw ay usigin. Okay, tuloy. Idiin yung mga Duterte allies, ha? Nag-lord na kanilang Opo. Sir, nabanggit po ninyo sa video na nagba-viral na ipipin down nyo po ninyo itong si Mary Ann Maslog. Maaari po ba maming malaman, sir, kung kailan po ninyo ito balak gawin? Excited po yung taong bayan sa iyo pong susunod na hakba. Ay sabi ko, ibig sabihin doon na mapin down ko siya sa kanyang papel na ginagampanan bilang inuutusan ng taga-Malacanang na para papirmahin ng affidavit si Alice Go. Yun, pin down siya doon dahil wala siyang kawala doon. And very reliable yung aking informasyon. Sir, sa pagka... Diba? Yung alam mo ano yan General Batia, senator, diba? Pagdating sa informer, magaling magpakanta. Kahit binayaran mo pa yan, kaya niya nga pakantahin yung mga informer mo na yan. Dahil sanay yan sa mga ganyan. Marami rin naging informer yan na siya nasa tungkulin pa. At alam niya lahat, isang contact na lang sa mga lespo rin na tropa, madaling masukol yung mga informer. Talagang pag siya kumuha ng
lalabas talaga yung katotohanan. Di ba? Po ninyo, bilang dati rin pong hepe ng Philippine National Police, na-monitor na ba ninyo itong si Mary Ann Maslog doon, sir, doon kayo pa Chief PNP? At may alam po ba kayo sa pagkatao ho nito? Marami po kasing reports na itong ginang na ito ay dineklara ang kanyang sarili na patay na, kaya hindi po siya mahabol-habol mga otoridad. Yun nga, ang lumalabas ngayon, di ba? Pero nahuli pa rin siya ng NBI dahil nga mayroon pa siyang mga ibang kaso dito na kinasagutan. Tapos nung tinunan siya ng fingerprint, nag-match sa fingerprint ni Miriam Maslog. At saka talagang konfirmado na siya si Miriam Maslog, hindi siya si Jessica, yung gawin niya pa akong pangat. Binago pa yung pangalan. No? Huwag kayo kasi magbabago, mahuhuli rin naman. Matalino yung ating batas, ang ating like yan, NBI. Diba, magaling yan sa pagdating sa kaya hindi nyo masasabi na hindi kayo mahuhuli. Nag-match yung fingerprint. Kaya naglabas-labas ang pangpatay. Maslog ka talaga no? May pangalan siya bago Ginagamit niya doon sa Amerika, nagtago siya sa Amerika. Dahil she defrauded the Philippine government ng 24 million worth ng textbook scam ang tawag ng kaso niya. At ngayon lang, after ng hearing, nagtawag sa akin yung mga tao na dati na lumapit sa akin, nagpatulong dahil na biktima rin sila ng ilang milyong pesos ng itong Miriam Maslog noon pa. Lumapit sa akin pero hindi na nila malukit-lukit. Yun nga, nawala na nga, pumunta ang Amerika. Ngayon, yan yung pinumprint ko sa'yo noon na nagpapatulong ako. Ilang milyon yung nakuha sa akin, sir. Tapos marami pang nagkuha din sa akin, nagtatiting sa akin mga taga Bukidnon, taga Cagayan, nagsabi na talagang ang dami yung nabiktima yung babae na yan. Nako. Diba? Yun talaga. Alam ko talaga siya. Tirador talaga. Magaling siya palit ng kulay. Hunyango ba? Hunyango. Makapasok lang din talaga to si Maslog sa issue na para yung iba mapatawa ng parusa na hindi naman ginagawa. Yan nga, dahil sa kanya, gagawin niya lahat din. Kailangang merong sa likod yan. May nasa posible. Alam mo na, yung mga kutob-kutob na lang dyan, yung mga panay pabanat ng mga issue na ganyan sa mga Dutertes, tama, pinapahina talaga nila, pero hindi mangyayari. Kasi alam nila Duterte alliance talagang malakas at punong-puno ng nakasuporta. Di ba? Tuloy. Hustler talaga, hustler. Con artist ba siya, Senador? Con artist talaga, super con artist. Kayo po ba yung magsasagawa rin ng investigasyon? Kasi sa inyo pong account, marami po nagreklamo dito kay Maslog. Ay, yung mga reklamo naman nila, ina-actionan na ng NBI, at saka sa IDG. Kaya nga siya, nakakulong ngayon, di ba? Kaya wala nang, hindi na kailangan istigahan pa na Senado yan. Ongoing naman yung mga kaso niya. Yun. Yeah. Senador, may gabi si Anmar po ito. Dito naman po sa naging pahayag ni nung unay umamin ito na isang sa drugs, no, patungkol sa drugs, pero meron po siyang isiniwalat din sa nagpapatuloy na Quadcom. Sabi dito, i-quote ko lang, ay ito'y patungkol dun sa pinilit mo raw siya nung kayo po ay PNP chief na magsinungaling at ikonekta si dating Senador Leila de Lima sa illegal drugs. Sabi pa niya dito, I-quote, isa sa sumundo sa akin ay si Police General Bato de la Rosa kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na rin daw si Leila de Lima para madiin at bago pa man yon, pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ano po masasabi niyo po dito,
Senador? Adman, isa-isahin ko, no? Kung gaano kasinungaling yung gago na yan. Kasi kung sabi ko, pag makita ko, susukin ko yung mukha niyan eh. Ano, ha? Yari ka ngayon kay Maslog kay Bato, no? Huwag ka magsinungaling sa mga bato. Sumbagin ka na doon Senator Bato. Yo, gago ka daw. Diba? Di natin. Kung kasinungaling. Alam mo, unang-una, sabi niya, doon sa Quadcom na sumulat daw siya, nag-request daw siya na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang problema. Napakasinungaling. Pakita ko sa iyo yung news report ng Al Jazeera ba yun? Anong istasyon doon sa Abu Dhabi? Nandun yung report na siya, kasi ganito nangyari niyan, kaya yan nahuli. Dahil missing yan dito, di ba? Lumayas yan. Nagtago doon, nag-abroad, pumuntang Hong Kong, tapos pumuntang Dubai, Abu Dhabi. Ngayon, merong isang OFW na nakabase sa Abu Dhabi na nakakaalam sa kanya location kung saan apartment siya nagtatago, saan siya nag-stay. At kumontak sa opisina natin, sa Office of the Chief PNP. Kaya, pinapapalo ko sa ating AIDG. Yung AIDG natin, tumawag doon sa yung ating police attaché sa Abu Dhabi para mag-coordinate doon sa Abu Dhabi Police na hulihin yan. So, yung informasyon nanggaling sa ating Yun, kaya naman pala eh. Yan, kakatago mo yan, Maslog eh. Di ba, nasukol ka pa rin. Tapos, ngayon, apila-apila ka na si Senator Bato eh. Dadawit mo pa din sa sinasabi mo na kaso na siya yung nagpadiin kay Laila de Lima. Yeah, Senator Bato, banat mo yan, Senator Bato. So yun, ang pinapunta ko yung si General Dilbo, si General Pero, pinapunta ko doon sa Abu Dhabi para mahuli yung si Kerwin. So, nagpatulong sila doon sa Abu Dhabi Police. In short, hinuli yan doon. Yung hinuli, turn over sa police attaché natin. Yung police attaché natin, turn over dito kina Dilbo at kay Pero, sinamahan yan, pauwi dito sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yun, sinalubong ko. So, grabe yung sinungaling niya. Sabi niya, kung daw siya, sumulat na nag-request na umuwi na. Diba? Kasi, diba na yung kwento ni Basal sa bagay, marami na kasi. Siyempre, press briefing eh. May usapan na. Siyempre, lalabas na yung ano doon. Siyempre, kaharap si Senator Bato, hindi niya talaga sasabihin yun. Kahit naman ikaw, di ba? Ang awkward lang kasi isipin mo, sinundo lang siya, di ba, ni Senator Bato. Eh, siyempre, magigigil talaga yung Senator Bato. Talagang magigilang ka niya. Pag naglabasan yung buhok niya ni Senator Bato sa anit, ewan ko na lang. Umayos ka, Maslog. Okay, tuloy. Hindi man siya voluntary umuwi, kundi hinuli yan doon. Pangalawa, yung sabi niya na pilit ko daw siya pinapaamin na siya ay may kinalaman sa droga dito. Bakit ko pa siya aminin na kalat naman na drug siya ng Albuera Leyte? Bakit ko siya papaaminin? Napakasinungaling. Bakit ko siya papaaminin na kalat naman pati yung tatay niya mismo? Umamin mo sa akin, di ba? If you remember, sumulindir sa akin yung tatay niya. At galit na galit sa kanyang anak dahil nadadamay ito sa buong pamilya dahil drug lord yung nga. kahit tigas daw ang ulo, sige pa rin daw kahit na gusto na lang huminto. Ang tatay, involved din sa drug, pero gusto na daw niya huminto, pero si Kerwin nagpapatuloy. So yun na. Tapos yung tungkol kay de Lima, sabi niya, pinapakausap ko ba daw si
binigay ko yung cellphone, pinakausap ko siya kay Dayan, yung boyfriend ni Dilima. Dayan na, nung panahon kayo si Dayan, nagtatago. Hindi pa nahuli si Dayan. Eh, paano ko magkakaroon ng number ni Dayan? Bakit ko siya pagkausapin kay Dayan? Grabe maggawa ng istorya. Mami, connection ko yun. Ayan, senator ba to? Baka akala niya, senator ba to eh, kinakalso mo si Dayan nun eh. Tayo tuloy. At anong motibo ko na ipakuha sa kanya si Dilima, ipadawit si Dilima na hindi man ako may hawak ng kaso ng Dilima, hindi man ang PNP, ang DOJ man. Wala man kami pakialam doon sa case build up laban kay Dilima. Oo naman, totoo yan. May ganda-kanyang ano yan kasi hawak yan. Siyempre, ang medyo mataas-taas na kasi yung humawak talaga kay Dilima that time. Sa kaso na DOJ na. Yun nga. Tsaka sa Sokol. Pero si Senator Bato, siyempre, iba naman yung hinahawakan nila yung PNP. Pag ano yan lang sila, sabihin natin sila yung huli, pero imbestiga, pag nayakit sa DOJ yan, yung DOJ na po yung mag-decision dyan. Diba? Yung Supreme Court. Talaga, talaga maslog, Ang DOJ mismo ang nag-case build up at nag-file ng kaso kay Dilima. Walang pakialam ang PNP doon. O bakit ko sa Philippines yan ay implique si Dilima? Sunod, si Peter Lim. Peter Lim, wala akong alam yan kung involved yan sa droga. Alam ko lang yan, nung nag-research ako, way back na, after nung sinabi niyang pangalan ni Peter Lim, nalaman ko na kung anong may mga background si Peter Lim sa droga. No, bro, yung pangyari na yung pag-what on drugs natin, wala akong alam ng Peter Lim na drug lord. No. Diba? Wala nga alam si na drug lord si Peter Lim. Pero, yun nga, Senator Bato. Pero nakikita na nga natin, mga babayan, nakikita niya na tawag dito, na may, nadadawit. Diba? Yun pala, hindi naman pala alam ni Senator Bato. So, usually, nasa naman nila yan, nasa mga list, nasa watch list, syempre. Pero nung labasan, saka lalabas yan, yung mga issue na yan. Itong na, syempre, magkakabuku-bukuhan na yan. Kung nakuha ang pangalan, sa kanya. Kasi nung dumating siya, kinausap ko siya, tinanong ko siya, saan ba talagang source niyo ng droga? Bakit ang dami yung droga niya sa Albuera? Sabi niya, sir, ang source ko sir, si Peter Lim. Minsan, kung wala kay Peter Lim, kay General Loot. Di ba? Yun yung sinasabi na pag mapapahamak din siya, di ba? Siya yung nagpahamak din, di ba? Siya naman nagsabi, wala kang alam si Senator Bato na drug lord tong si Lim. Siya rin naman nagsabi na kapag wala, doon pa kay General ko lang. Tuloy natin, tuloy. O si General Loot, bakit ko i-implique si General Loot na kapwa ko premier yan? Bakit ako magawa ng istorya at i-implique si Loot? Siya mismo. Siya, sa kanya nanggaling yan. Voluntary niyang sinabi yung pangalan na yan. O ba, anong motibo ko sa kanila? Hindi ko man wala ba kung motive yung mga tao na yan. Hindi ba yan mga... wala akong nakita motibo na bakit ko pilit siya na utusan na na-implicate yung mga tao na yan. Na siya mismo nanggaling sa bibig niya yan, na yan daw ang source niya. Alis ka pala Yung kay Dilima, anong pakialam mo kay Dilima? Hindi man pinti naghawak ng kaso ng Dilima. Baka type na type ka talaga niya, Senator Bato. Ngayon, di ba? Yun na yung sagot ni Senator Bato. Ikaw naman pala ng mga pangalan na yun. Tapos yun, isisisi mo kaya Senator Bato. O talaga, maslog ka talaga. Huwag mo isisi kay Senator Bato wala naman, ikaw naman talaga nagboluntaryo pala nagsabi ng mga pangalan na yan. Kung bakit na dawit yung mga pangalan na yan. Diba? Bakit ako gagawa ng istorya na
ipa-implicate si Dilima. Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba, halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makikita o man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip. Opo. Gaano ito kadelikado, General? Kasi may mga sinumpaan din yan siya nung humarap siya sa unang mga pagdinig, pati sa pagdinig sa Senado, saka sa Kongreso nung una, no? Nung mga una, last administration, tapos sa mga korte, tapos simpleng-simple lang babawiin. Parang nagiging trend po yung pagbawi ng mga testimonya po, Senador. Unang-una, kung ano sinungaling, di ba, unang-una, yung Senate hearing noon, nagsinungaling na siya. Sabi niya, si Espinido daw, tumatanggap ng pera sa kanya. Galit na galit siya at umahalwingi sa kanya ng pera. Pero sa ngayon, nung umuwi kami tapos ng hearing, pinuntahan ko siya doon sa kulungan ng EIDG. Tinanong ko kung totoo ba talaga. If you remember, napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Si Espinido pala, tumatanggap ng pera. Akala ko, pagkatiwala na tao. Ano, tinanong ko doon sa barracks na, totoo ba talaga yung sinabi mo? Sabi niya, sir, hindi totoo yun, sir. Masama lang loob ko dahil napatay yung tatay ko, kaya nasabi ko yun. So, i-highlight, andyan po doon sa Senado nung hearing na yun, dahil gawa naman na istorya. Tapos ngayon, yung pad ko, gano'n na naman pinapalabas niya, gumagawa na naman sa istorya. Oh, ayan, mga idol, at napakinggan nyo yung ating bagong issue ngayon. Ako, si Senator ba to? Talagang gigil sa'yo. Huwag naman ganun. Talagang binahatan mo talaga ng mga kasinungalingang kwento, ano? At, At ayun guys, at maraming salamat sa nanood nitong ating panibagong video, panibagong reaction videos, ano. So makikita nyo naman na talagang itong si Senator Bato, gigil na gigil. At talagang galit na galit siya sa itong mga kwento nga na hindi naman nakma sa mga issue, dahil ito ay ini-issue lang pala nila. At ganito lang ang ating video, mga idol, at shoutout sa ating mga manonood dyan. Shoutout po sa lahat, buong Pilipinas. Shoutout po sa lahat. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot lang ang notification bell on para lagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas na reaction videos yun. So, ganito lang guys. Maraming salamat. Shoutout Tol J. Guevara. Yan, sila sa Idol Banat Bay, Idol Boss Dada. Yan, shoutout po. Boy Sardinas, si Kuya Goods. Shoutout. Alright. Ganito lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.